Russell's POV. Maaga pa lang ay gising na ako, pero hindi ako tumatayo. Nakadapa lang ako sa aking higaan. Nakabalot ng blanket ang kalahati ng katawan ko at wala akong pang itaas na suot. Tanging boxer brief lamang ang suot kong pang ibaba. Ganito na talaga ako matulog at dito ako komportable kahit malamig ang silid ko. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan at hindi ko ito nilingon. Nakapikit lamang ang aking mga mata at nakadapa pa rin ako. Siguradong bubulabugin na naman ako ng mga pinsan ko. Wake up! Tanghali na at nakahanda ng agahan mo. Ani ng isang boses na ikinagulat ko, kaya bigla akong napaupo sa aking kama at nakatitig lamang ako sa kanya. What the hell are you doing here? Ani ko at naguguluhan ako dahil nasa harapan ko lang naman si Kendra. Time to get up dahil nakahanda na ang agahan mo at pagkatapos ay maliligo ka na. Wika niya kaya napakunot ang noo ko. Mukha yatang nagkamali ako ng ginawa ko. Hindi ganitong ine-expect kong mangyayari. Ayoko sa lahat ay may biglang papasok dito sa loob ng silid ko at sasabihin sa akin kung anong dapat kong gawin. Maging ang aking ina noon ay hindi niya yun ginagawa sa akin dahil alam niya na hindi ko yun gusto. Tititigan mo lang ba ako ha? Tumayo ka na dyan dahil naghihintay na ang pagkain mo. Wika niya. Well, tumayo daw ako. Di tumayo. Inalis ko ang nakatabing na kumot sa aking katawan at bigla akong tumayo sa harapan niya na ikinagulat niya at bigla niya akong tinalikuran. Lalabas na ako ha. Sumunod ka na lang. Ani niya. Paghakbang niya ay bigla ko siyang niyapos mula sa kanyang likuran at hinalikan ko siya sa kanyang batok na ikinagulat niya. Tinangka niyang alisin ang pagkakahawa ko sa kanyang bewang. Ngunit sa halip na alisin ko ay mas hinigpitan ko pang pagkakayakap ko sa kanya. Hinalikan ko ang kanyang batok pababa sa kanyang balikat. Isang mabining ungol ang kumawala sa kanya. Saka ko siya binitawan na ikinagulat niya. Napayuko siyang bigla at isang ngisi ang sumilay sa aking labi. Tatakbo na lamang sana siya palabas ng aking silid. Ngunit pinigilan ko siya sa kanyang palapulsuhan at itinulak ko siya pahiga sa kama. Lumapit ako sa pintuan at ikinandado ko ito. Nanlalaking mga mata niyang nakatingin sa akin. Lalo na nang tinanggal kong suot kong boxer brief. Ras, anong gagawin mo? Please, stop! Ani niya, pero ngumisi lang ulit ako sa kanya at naglakad ako palapit sa kama. Bigla naman siyang tumayo at nagtatakbo sa pintuan. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi niya ito mabuksan. Unless may pin code siya. Come here. Ani ko at nahiga ako patihaya sa kama. Hindi siya tumitingin sa akin at nakasiksik lamang ang katawan niya sa sulok ng aking silid. Tumapa ako sa aking kama at muli ko siyang tinawag. I said come here. Masahihin mo ako sa likod ko, hanggang sa aking binti. Ani ko. What? Ani niya na naguguluhan. Bakit, Kendra? May gusto ka pa bang ibang gawin maliban sa masahihin ang likod ko, ha? Natigilan naman siya. Napangisi ako dahil alam ko kung ano ngayon ang tumatakbo sa isipan niya. Narinig kong marahan niyang mga yabag na papalapit sa akin. Alam kong kinakabahan siya dahil wala akong saplot na kahit na ano. At idagdag pa na may nararamdaman akong pagnanasa sa kanya. Matapos kong halikan ang kanyang batok kanina lang. Lumundo ang kama sa gilid ko at nararamdaman kong malakas na kabog ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang tinusok-tusok ng daliri ang likuran ko. Kaya napakunot ang noo ko sa ginagawa niya. Bigla akong tumihaya sa kama kaya mabilis niyang tinakban ng dalawang kamay niya ang mga mata niya. Anong ginagawa mo ha? Uupo ka sa likuran ko at hahagurin mo ng madiin ang likod ko hanggang binti. Pero unahin mong likuran ko at mamaya na ang binti. Wika ko't muli akong dumapa. Natawa ko ng palihim nang marinig kong pagsinghap niya dahil sa pagkagulat. Ito ang trabaho mo sa akin. Aasikasuhin mo ako at kasama dito ang pagmamasahe sa katawan ko. Sige na at masakit ang buong likod ko. Gusto kong sarapan mong pagmamasahe sa akin. Yung mapapaungol mo ako ng malakas ha. Ani ko't napangiti akong muli ng palihim. Wala naman ito sa sinabi ni David sa akin. Bakit kailangan ko pang umupo sa likuran mo ha? Kung pwede naman kitang masahihin mula dito sa kinauupuan ko. Ani niya. Nakaramdam tuloy ako ng inis ngayon. Bigla akong tumihaya kaya gulat na gulat siya. Lalo na't hanggang ngayon ay galit na galit ang alaga ko. Sure, sa ibabaw ko ikaw umupo kung ayaw mo sa likuran ko. Ani ko at ipinikit ko ang aking mga mata. Bigla ko namang naramdaman ng una na pumatong sa pagkalalaki ko. Kaya napadilat ako ng aking mga mata. Sige na, tumalikod ka na at mamasahihin na kita. Ani niya at isang malaking ngiti ang sumilay sa akin. Habang siya naman ay hindi na maipinta pa ang kanyang muka. Inalis ko naman ang unan habang titig na titig ako kay Kendra
na nakikipaglaban pa rin ng titig sa akin. Bagal mo naman. Masakit ang likod mo. Mabagal kang kumilos. Tumatanda ka na? Ani niya kaya natawa ko ng mahina. Tawang napipi ko ng ginawa ko. Hindi naman ako nagsalita pero dumapa ako. Hintayin niyang gagawin ko sa oras na minamasahin na niya ang katawan ko. Matanda pala ha. Tignan natin kung masasabi pa niyang salitang yun sa akin. Naramdaman ko ang paglundo ng kama ko at ang pagsampa niya sa likuran ko. Napangiti ako nang maramdaman kong umbok ng pang-upo niya na nakaupo sa pang-upo ko na mas nagbibigay ng iba yung pagnanasa sa akin na maangkin siya. Hinagod niya ng madiin ang likod ko mula balikat pababa sa balakang ko. Napapapikit ako sa sarap ng paghagod niya pero mas nababaliw ako dahil sa magkadikit naming katawan. Lalo pat wala akong saplot. Ganito ba ka diin ha? Inis niyang ani sa akin. Hindi ako sumasagot at hinahayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. Mainis na siya kung gusto niya. Pero nang pumayag siya sa trabahong ito, kalakip noon na sundin niya ang lahat ng gusto ko. Nasasarapan ka na ba ha? Tagal mong umungol ha, para matapos na tayo dito. Inis na naman niyang ani. Ganito ba ka diin ha? Ganito ba? Nasasarapan ka na ba? Umungol ka na ng malakas at nang matapos na tayo dito. Ani pa niya napikon na talaga. Sa inis ko'y bigla kong ipinihit ang katawan ko at ngayon ay nakaupo na siya sa ibabaw ko. Kitang-kita kong pagkagulat niya dahil sa ginawa ko. Bago pa man siya makaalis ay hinawakan ko na agad siya sa magkabila niyang bewang at idiniin ko ang akin sa kanya. Ganito ka diin. Yan, ganyan nga. Hani ko na may pang-iinis sa kanya. Ganyan ka diin. Sasampalin sana niya ako pero mabilis ko siyang niyakap at pahiga ko siyang hinila sa ibabaw ko. At pagkatapos ay bigla akong pumihit upang mapunta siya sa ilalim ko. Ako na ngayon ang nakaibabaw sa kanya at alam kong ramdam na ramdam niya ang akin. Bitawan mo ako! Malakas niyang sigaw. Kahit magsisigaw ka, walang makakarinig sa'yo dahil soundproof ang silid na ito. Nagwala siya ngunit mas idinagan ko lang ang katawan ko sa ibabaw niya at pagkatapos ay siniil ko siya ng halik habang ang kamay ko'y humahagod na sa harapan niya at ipinasok ko ito sa loob ng t-shirt niya. Nagwawala man siya ay wala na siyang nagawa pa dahil mas malakas ako sa kanya. Ang kamay ko na humahagod sa kanya ay ipinanglilis ko sa t-shirt niya at pagkatapos ay itinaas ko naman ang panloob niya. Kahit hindi siya umuungol ay nararamdaman ko ang pagtugon ng kanyang katawan nang bahagya niya itong nailiyad. At kahit na pinipigilan niya na matanggal ko ang damit niya ay wala na siyang nagawa nang bigla akong umupo sa ibabaw niya at pwersahan kong inalis ang lahat ng suot niya at maging ang panloob niya ay hinubad ko. Akin ka lang, Kendra. Noon pa man sinabi ko na yan sa'yo. Akin ka lang at wala kang magagawa kapag ginusto kitang angkinin. Ani ko dahil nasasaniban na yata ako ng masamang espiritu dahil sa matinding pagnanasa na nararamdaman ko para sa kanya. At isama pang galit na nararamdaman ko. Hindi siya kumibong ngunit may luhang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad pa? Mahal na mahal kita, Ras. Kailanman ay hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang bumubuo ng pagkatao ko. Sana mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad sa kasalanang nagawa ko. Ani niya. Pinahid ko ang kanyang luha at tinitigan ko siya sa kanyang muka. Hindi pa ako tapos sa inyo, Kendra. Napakalaki ng kasalanan niyo sa akin. Ani ko sa kanya at muli ko siyang hinalikan habang ang isa kong kamay ay humahagod sa kanyang braso. Napaungol ako dahil nababaliw na ako na gusto kong maangkin ang babaeng kay tagal kong pinangarap na makasamang muli. Sige, angkinin mo ako. Kung sa pamamagitan nito'y mababawasan ang galit mo, ihahayaan na kita. Mahal na mahal kita, Ras. Sana'y nararamdaman mo yan. Ani niya at bigla niya akong siniil ng halik na ikinagulat ko. Nakatitig ako sa mukha niya, nakapikit ang mga mata niya habang magkasugpong ang mga labi namin. Inalis ko ang labi ko at hindi pa rin niya idinidilat ang kanyang mga mata. Kapag inangkin kita, gusto kong makita ang mga mata mo na nasasarapan ka. Gusto kong nakatitig ka sa akin habang umiindayog ang balakang ko sa ibabaw mo. Gusto kong muling marinig ang malakas na ungol mo na animhimusi ka sa aking pandinig. Ani ko, idinilat niya ang kanyang mga mata at tinitigan niya ang mukha ko. Bumuka ang labi niya at hinalikan niya ako sa labi na mabilis ko namang tinugunan. Naghinang ang aming mga labi habang isang kamay ko'y marahang humahagod sa kanya. Halos mapugto ang aming hininga nang maghiwalay ang labi namin. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata habang ang ulo ko'y dahan-dahang bumababa patungo sa kanya. Naramdaman ko ang bahagyang pagliyad niya. Nakahulugan na nagustuhan niya ito.
Mabini siyang umungol. Kay tagal kong muling inasam na matikman ang katawan mo. Ngayong nasa poder na kita ay gagawin na natin ito araw-araw. Akin ka na. Akin ka lang. At ako nang nagmamay-ari ngayon ng iyong katawan. Akin lang ang katawang ito, Kendra. Hanggang sa magsawa ako. Wika ko. Alam kong masakit ang sinabi ko. Pero mas masakit ang ginawa nila sa akin. Mahal ko siya. Mahal na mahal pero ayokong magpakita ng kahinaan. Tatanggapin ko lahat, Ras. Lahat-lahat ng parusang ipapataw mo sa akin. Makuha ko lamang muli ang puso mo. Kung itong paghihiganti mong gagawin sa akin ay nakahanda akong harapin. Dahil mahal na mahal kita. Wika niya, kaya napatigil ako sa ginagawa ko. Hindi ako makakibo pero panandalian lamang. Umangat ang katawan ko at muli ko siyang hinalikan sa kanyang labi. Napakarami ng babaeng dumating sa buhay ko. Pero hindi nila mapunan ng tama ang pangangailangan ko sa kama. Dahil may kulang. Dahil hindi sila ikaw. Simula ngayon ay pupuntahan mo ako dito sa silid ko sa tuwing kailangan kita. Akin ka na, Kendra. Tandaan mo yan. Papatahin ko kahit si Arman kapag tinangka ka niyang hawakan muli. Ani ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ayoko sana siyang masaktan. Pero kung ito lang ang paraan upang mawala ang galit dito sa puso ko, ay gagawin ko. Upang makalimutan ko ng tuluyan ang masasakit na nakaraan ko. Nauunawaan kita, Ras. Angkinin mo ko at ipapaubaya ko sa'yo. Iyong aking sarili. Alam kong mahal mo pa rin ako. At ibabalik ko ang pagmamahal na yan sa puso mo. Upang makalimutan mo na ang galit mo sa akin. Mahal na mahal kita, Ras. Mahal na mahal. Ani niya at siniil niya akong muli ng halik. Mahal na mahal din kita, Kendra. Bulong ng isipan ko. Totoong mahal na mahal ko siya. Pero kailangan ko munang alisin ang lahat ng galit ko sa aking puso. Baka sakali na kapag wala na ang galit sa puso ko, ay mapatawad ko na lahat ng tao na nagkasala sa akin. Idinikot ko ang dulo ng akin sa kanya. Naramdaman ko ang pagliyad ng katawan ni Kendra. Kaninang-kanina pa handa ang katawan niya sa pag-atake ko. Kaya maingat ko nang ginawa yon. At naramdaman kong madiin na kalmot sa akin ni Kendra. At ang pag-igik niya ng bahagya. I'm so happy na mula noon ay ako lamang ang umangkin sa'yo. Ani ko dahil sigurado ako doon. Nagsimulang umindayog ang katawan ko sa ibabaw niya. Noong una ay mabagal lamang ito. Hanggang sa unti-unti kami nalulunod sa pagnanasa. Kaya ang bawat galaw ko ay nagsimulang bumilis. Kahit tagal kitang hinintay. Bulong niya, kaya napangiti ako. Nakatitig ako sa kanyang muka at sa maganda niyang mga mata na namumungay dahil sa sobrang sarap na ipinaparanas ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Ras. Handa akong ibigay ng buo ang sarili ko sa'yo. Ani niya at muli na naman siyang umungol. Ungol na kay tagal kong inasam na marinig. Mga ungol na nagbibigay ng ibayong kaligayahan sa akin. Akin ka lang, Kendra. Ayokong lalapitan ka muli ni Arman. Akin ka lang, tandaan mo yan. Wika ko at panay tango lamang ang ginagawa niya. At hindi malaman kung saan ibabaling ang kanyang ulo. Halos malunod kaming dalawa sa kakaibang sarap na pinagsasaluhan namin. Para kaming mababaliw sa sobrang kaligayahan. Dahil muli na naman namin napag-isa ang aming katawan. I'm getting there. Bulong ko at muli ko siyang siniil ng halik. Napapamura na ako dahil sa sensasyong nararamdaman ko. At bagsak akong nakadapa sa hubad niyang katawan. I love you, Russell. Ani niya. Hindi ako sumagot at tanging halik sa labi niya lamang ang tangi kong isinagot sa kanya. I want more. Hanggang sa makatulog tayo. Bulong ko. Hinampas naman niya ako sa dibdib at pilit na itinutulak palayo. Kumain ka muna at ayoko magstay dito ng matagal sa silid mo. At baka kung ano pang isipin nila. Ani niya na ikinatawa ko. Katulad ng sinabi ko, uubusin namin ang maghapon namin dito sa aking silid. Hanggang sa pareho na kaming makatulog sa pagod. Ilang araw ko nang nakakasama si Kendra sa mansyon ko sa Cavite. Unti-unti nang nagiging palagay ang loob niya na makasama ako. At kung minsan ay sa silid ko na siya pinapatulog para hindi ko na siya ginagahapang pa sa kanyang silid. Nandito kami ngayon sa Manila dahil si Maxi naman ang hahanapin ko. Nakatira sila sa isang maliit at pinagtagpi-tagping bahay at nagtatrabaho siya sa isang club. Katulad ng sinabi ko, hindi pa ako tapos sa kanila.